Isang nadungisan. Sino ang may gusto sa kanya? $3. Pwede pang tawaran ang presyo. 3 taon akong nanatiling kasama ni Jake Lane. Tinawanan ako ng lahat dahil ako ay isang simp. Kahit si Jake mismo ay ganoon din ang iniisip. Sino ang nagmamalasakit? Hindi ako tao. Medyo humina na ito ngayon. Sa aking bilang, 3 beses na lang. At dapat kong mabayaran ang aking utang kay Jake. Pagkatapos ng mga taon ng paglilinang, sa wakas, makakaakyat na ako pagkatapos malampasan ang pagsubok. Buwisit na langit, bakit hindi mo ako papayagang umakyat? Hindi mo sasabihin sa akin. Sige, ako na ang magkakalkula nito. Habang umaakyat, hindi dumating ang kidlat. Sa pamamagitan ng panghuhula, napagtanto ko, mayroon pa akong hindi natapos na karma sa mundong mortal. Noong panahong iyon, ako'y lubhang nasugatan. Isang maliit na batang lalaki ang nakakita sa akin at nagligtas sa akin. Batang Jake Lane. Huwag kang mag-ingay. Malalaman ni nanay at tatay. May utang ako sa kanya para doon. Hindi ako makakaakyat hanggat hindi ko nababayaran ang kanyang pabor. Ang maliit na batang lalaki ay si Jake Lane na ngayon. Tuwing nasasaktan niya ako, o tuwing tinutulungan ko siya, ang karma ay humihina ng kaunti. Seaside Bar. Pumunta ka rito sa loob ng 4 na minuto. Sampung minuto kang huli. Lily, anong lakas ng loob mo? 10 minuto kang huli. Lily, ang kapal mo? Anong kasalanan ko? Binabayaran ko lang ang utang ko sa'yo. Paano ko magagamit ang kapangyarihan ko? Nakita mo ba yung mensahe sa group chat? Oo, Hindi ka galit? bakit ako magagalit? Kaya pala ikaw ang number 1 gago para kay Seaton. Ipinagbibili ka ni Jake, isang babae na may bahid. Hindi ka pa rin galit? Mukhang ulirang gago ka para kay Jake. Talagang gago. Siguradong ibibigay mo pa ang buhay mo kung hihingin ni Jake. Walang hangganan ng mga babaeng tulad mo. Ngayon? Maghiwa ka ng alimango. Nasaan ang panghiwa? Gago ka na nga. Huwag kang masyadong maarte. Gamitin mo ang kamay mo. Ilang alimango kaya ang mahihiwa niya? 10 piraso, yun na ang maximum. Hindi naman pwedeng mapilayan ang kamay niya, di ba? Depende yan kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Lily sa kanya. Makinig ka. Noon, literal na iniligtas ni Lily si Jake sa acid attack ng kalaban, hindi natakot mapangit. Sa tingin mo mag-aalala siya sa mga hiwa? Monday, nandito ka na pala. Halika. Kumain ka ng alimango. Jake, girlfriend mo ba siya? Ang ganda-ganda niya. Hindi siya girlfriend ko. Tapos na ang alimango. Hindi na kita iistorbo. Ha? Ganon na lang siya umalis? Unang pag-ibig ni Jake si Mandy. Hindi man lang siya nagseselos. Di mo maintindihan. Yan ang itsura ng top tier na gago. Hindi siya magsiselos. Masaya pa siyang maging kabit. Anong problema, Jake? Inumin mo yan. Ha? Inom.
Nakakainis talaga yung hindi makagamit ng kapangyarihan. Pero bakit ngayon, hindi man lang kumupas yung mga linya? Pagkatapos ng lahat ng mga taong to, ikaw lang ang nakakaalala na mahilig ako sa alimango. Kahit na para kay Mandy yung alimango. Si Jake ang nag-utos sa akin na alisan ng balat. Bakit hindi yon kasama sa utang ko sa kanya? Sayang naman. Sumama ka sa akin, bilis. Jake, Heto, kunan mo siya ng dugo. Sinabi niya dati na RH negative siya. Ano? Ako? Na-aksidente sa kotse si Mandy. Dumudugo siya. Kailangan niya ng transfusion ngayon. Wala ng RH negative na dugo sa blood bank. Ikaw ang dapat magbigay ng dugo mo sa kanya. Magbibigay ng dugo kay Mandy. Para sa kanya ba to, o para sa'yo? Kapag para kay Jake lang ako gumagawa ng bagay, saka lang kumukupas yung mga linya. oh? So, nagsiselos na ngayon ang number 1 simp? Ang lakas ng loob mong sumuway kay Jake? Lily, alam kong baliw ka sa akin, pero hindi talaga to ang tamang panahon para magselos. Nasa peligro ang buhay ni Mandy. Alam mo ba kung ano ang importante dito? Siye. Alam ko ang gusto mo. Kung magbibigay ka ng dugo kay Mandy ngayon, gagawin ko ng opisyal. I-transfer yun ng dugo. Ngayon. Si. Ginagawa mo to para sa akin. Nawawalan na ako ng lakas ng buhay dahil sa pagkawala ng dugo. Isang bag lang ng dugo yan. Bakit ka nagdradrama? Akala mo ba maawa ako sa'yo? Tandaan mo, ginawa ko to para sa'yo. Alam ko. Natatakot ka lang na hindi ko gawing opisyal. Huwag kang mag-alala. Tinutupad ko ang mga pangako ko. Jake, gising na si Mandy. Kumukupas na. 2 beses na lang, tapos na ako. Bakit mo ako dinala rito? Tigilan mo ang pagpapanggap. Umayag kang magbigay ng dugo para kay Mandy. Hindi ba't dahil pinangakuan kita na papakasalan kita? Ngayon, magkakatotoo na ang gusto mo. Dadalhin kita para makilala si Lolo. Kilala si G. Lane Sr. sa pagiging sobrang pihikan. Pinaghiwalay niya sina Jake at Mandy noon. Dahil hindi sapat ang kalagayan niya. Mukhang si Lily ay malapit nang makaharap ng matinding kahihiyan. Tumigil kayo sa pagsasalita. Nandyan na siya. Nandito lang kami para manood ng palabas. Magara at mababaw. Walang lugar para sa mga babaeng tulad mo sa angkan ng mga lane. Baby, White, Cole, lahat kayo, umalis. Opo. Magandang araw, Bibi. White. ang katulong. Noong panahong iyon, ay tumanda na rin. Matigas ka talaga ang ulo. Ikaw at ako ay may 15 taong samahan. Bakit hindi ka na lang tumabi sa akin at maglingkod sa akin? Bibi, White, hindi ko inakala na muling makikita kita sa buhay na ito. Kung hindi dahil sa iyo noon, namatay na sana ako sa gutom noong taggutom. Ah, ganoon pala. Lagi kong iniisip kung saan nanggaling ang tadhana ko kay Jake. Ngayon naintindihan ko na, ako ang nagligtas sa iyo noon. At pagkatapos, siya naman ang nagligtas sa akin. Pero bakit napunta ka bilang nang walang kwentang apo ko? Hindi nobya, binabayaran ko lang ang utang ko sa kanya. Jake, ang galing mo talaga. Akala ko gusto mong pakasalan si Lily. Ang pala, dinala mo siya rito para durugin siya ni G. Lane Sr. Siyempre naman, kung hindi tinanggap ni G. Lane Sr. si Mandy noon, sa tingin mo tatanggapin niya si Lily? Ang sobrang simp? Malamang sasabihin lang niya sa kanyang umalis?
Bagaman maraming beses ko nang naranasan ito, ang makita ang isang tao mula sa nakaraan na tumatanda, ay nagdudulot pa rin ng bahagyang kalungkutan. Bakit ganyan ang mukha mo? Laging ganyan ang lolo ko. Nagtatampo ka dahil lang sinigawan ka niya. Sa ganyang ugali, hindi ka makakapag-asawa sa mayamang pamilya. Jake, may iba ka pa bang kailangan ng tulong ko? 2 beses pa. Ano? Kaya pala ikaw ang number 1 fan. Matapos kang pagalitan ni Mr. Lane Sr. ng napakatagal, ang iniisip mo lang ay ang tulungan si Jake? Nagmamalasakit pa rin siya sa akin tulad ng dati. Anong maitutulong mo sa akin? Matutuwa na ako kung titigil ka sa pagbikit sa akin. Si. Mr. Lane, naghihintay si Mr. Lane Sr. Si. Lily, mahal na mahal mo si Jake. Handa ka bang umalis? Hindi ko siya minahal. Ibig sabihin ba, hindi na namin muling makikita, Lily? Sky, maging mabait ka. Dadalawin kita ng madalas basta makinig ka sa nanay mo. Sige, gagaling ako agad! Sige, gagaling ako agad! Gagaling ka. Ipinapangako ko. Sige! Lily. Patay ka. Anong sinabi mo sa lolo ko? Anong ginawa ko? Lily, tumigil ka sa pagpapanggap na wala kang alam. Narinig namin lahat. Nagbigay na naman ng utos si Ginoong Lane Sr. Plano niyang ipadala si Mandy sa ibang bansa. Sinasabi mo bang hindi ikaw ang nagmakaawa sa kanya na gawin niyon? Mali ang pagtingin ko sa'yo. Nagawa mo talagang makuha ang loob ng lolo ko. Ginamit mo pa siya para mapalayas si Mandy. Hindi ako yon. Tama na. Akala mo ba na magkakagusto ako sa'yo dahil lang ginamit mo ang lolo ko para paalisin si Mandy? Magising ka. Hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Hindi ka katumbas ng kahit isang hibla ng buhok ni Mandy. Basagin mo. Basagin lahat. Sige. Alamin mo ang lugar mo. Huwag kang magpakapal. Umalis na tayo. Lily, huwag kang malungkot. Hindi ako malungkot. Nawala na naman. Ngayon, isa na lang ang natitirang utang na dapat bayaran. Hindi pa ako umaalis. May gumupit sa paborito kong damit, kaya lumabas ako para bumili ng bago. Sige, usap tayo mamaya. Jake, gustong-gusto ko talaga ang damit na ito. Pasensya, limitado lang ito. Isa na lang ang natitira. Lily, ubarin mo. Jake, ang tapang mo! Anong malaki? Sa nakaraang 3 taon, hindi ba't laging ginagawa niya ang bawat hiling ni Jake? Anong hinihintay mo? Jake, sigurado ka ba dito? Ayaw mo? Hindi ganoon. May isa pa akong huling bagay na gagawin para sa'yo. Sigurado ka ba na ang huling hiling mo ay ibigay ko ang damit na ito kay Mandy? Wow, Lily, lumala ka bilang isang simp. Nagpapakipot ka ngayon. Isang huling hiling, pakiusap, ilang taon ka nang kumakapit kay Jake at hindi pa rin siya makawala sa iyo. Sa tingin mo maniniwala kami sa iyo? Ubarin mo. Ayon sa gusto mo. Paumanhin. Staff, paumanhin. Buisit? Talaga bang lumabas siya ng ganito? Akin na yan. Bakit ko nga ba ibibigay? Kanina pa ang yabang mo, di ba? Nangahas ka pang manakot kay Jake. Kung tatanungin mo ako, karapat-dapat kang maparusahan ng kaunti. Ano ba talaga tong mga to? Ang bagay na bagay sa'yo.
Jake, ang awa-awa naman niya. Bakit di mo na lang siya bigyan ng maisuot? Hindi na kailangan. Sabi niya, ito na ang huling gagawin niya para sa akin. Kaya, hayaan mo itong maging aral niya. Kung magsosorry ka at hihingi ng tawad, baka bigyan kita ng maisuot. Kidlat ba yon? Nawala na talaga ang karmic line. Jake, simula ngayon, hindi na kita hahabulin. Saan ka pupunta? Paalam, Jake. Huwag na tayong magkita ulit. Saan ka pupunta? Jake, wag mo siyang pasamain. Hindi kanya basta-basta iiwan. Imposible. Handang mamatay siya para sa'yo. Imposibleng sumuko siya. Baka sinadya niyang magdamit ng magaan para maawa ka sa kanya. Pero, ang ganda talaga ng katawan niya. Jake, tapos ka na naman sa kanya. Bakit hindi mo kami pagbigyan? Baka pag nagsawa na ako, titigil na siyang magpumilit sa'yo. Sabihin mo ulit ang pangalan niya sa maruming bibig mo. At puputulin ko ang dila mo. Mandy, anong nangyari kay Jake? Hindi ba't ikaw lang ang tingin niya dati? Hindi ba't lagi niyang ini-ignore si Lily, yung tanga? Bakit bigla niya siyang pinagtatanggol ngayon? Lily, talagang may pakialam sa'yo si Jake. Sige na, lagyan mo ng inumin si Jake. Umalis ka diyan. Anong problema mo? Mukhang binablock na siya ni Lily? Hindi nga. Sumuko na ba talaga siya kay Jake? 3 taon siyang nagtiis. Ngayon, bumalik na si Mandy. Kung ako yan, susuko na rin ako. Jake, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Lily. Jake, may masamang balita. Si Mandy, may nangyari sa kanya. Wisit na langit. Nasaan na ang kidlat na pagsubok? Huwag mo akong lokohin. 5 pang araw ang lumipas. Bakit wala pa ring kidlat? May isa pang karmikong ugnayan kay Jake. Ang ginawa ko noon ay hindi sapat para tuluyang tapusin ang karmang ito. Kailangan ko siyang hanapin muli. Para maputol talaga ang sumpang koneksyong ito. Lily! Masamang balita, Lily. Si Jake. Siya. Sarado na ang bundok. Mukhang nabaliw si Mandy at umakyat. Ngayon, nawawala siya. Nang malaman ni Jake, nabaliw siya at umakyat sa bundok. Hindi na rin namin siya makontak ngayon. Nababaliw na si Ginoong Lane Sr. Ang tanga-tanga. Saan ka pupunta? Huwag kang pumunta. Malakas ang ulan doon. Malamigin ka. Baka magkaroon pa ng landslide. Yake. Nasaan ka? Yake. Hindi ko pa natatapos ang utang ko dito. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Kung magpapatuloy ito, hindi ako magtatagal sa katawang tao na ito. Yake. Kulang ang mga search personnel. Dagdagan ang bayad. Sagot ko na yan, kahit gaano pa kalaki. Ilang araw na. Malamang patay na yung babae. Jake! Sagipin mo siya. Jake! Tulong! May tao! Tulong! Pakiusap! Sagipin mo siya! Jake! Lily, mas kahabag-habag ka pa sa inakala ko. Alam mo ba, hindi ako umakyat ng bundok. Nagsinungaling ako kay Jake para lang subukan kung isusugal niya ang lahat para iligtas ako. Sa huli, ako ang nanalo. Hindi ko lang inasahang talagang maipit siya roon. Akala ko mamamatay siya sa lamig doon. Pero ikaw, hinanap mo pa siya. Hindi ako interesado sa mga pakana mo. Huwag kang magpakatapang. Isusugal mo ang buhay mo para kay Jake. Pero si Jake, handang isugal ang buhay niya para sa akin.
Alam mo ba, ang ibig sabihin noon? Ako ang pinakamahal ni Jake. Mahalaga ba yun? Oo, mahalaga yon. Alam kong hindi sapat ang background ko para kay Jake. Kaya nga lalo akong dapat magsumikap. Noon, sinadya kong umalis ng bansa at pinaghintay ko siya ng ilang taon. Dahil alam kong laging minanasa ng mga lalaki ang hindi nila makukuha. Ang mga simp na tulad mo, dapat matagal nang sumuko. Bakit ka nakikipagtalo kay Mandy ulit, Mandy? Bakit mo ginawa ito? Jake, sinabi ni Lily na ako ang dahilan kung bakit ka naipit sa bundok. Sabi niya muntik ka na niyang mapatay? At gusto niya akong bugbugin. Pakiusap, pwede mo ba siyang kausapin para sa akin? Hindi ko talaga sinasadya. Sabihin mo sa kanyang tumigil na sa paghampas sa akin. Pakiusap? Tumayo ka. Anong nangyari rito? Ang lalim ng sugat na ito. Magkakapeklat ito. Lily, anong karapatan mong saktan si Mandy? Ang pag-akyat mo sa bundok para iligtas ka ay ang huling tulong na gagawin ko para sa iyo. Jake, wala na tayong koneksyon. Bakit ko siya sasaktan? Seryoso ka? Lily, tumigil ka sa pag-aarte. Tigilan mo ang pagpapahirap. Lily, isinugal mo ang buhay mo para umakyat ng bundok para sa akin. May utang na loob ako sa iyo dahil doon. Pero ang pananakit kay Mandy ay hindi ko palalampasin. Kayong dalawa, tigilan niyo siya. Anong ginagawa mo? Jake, nagustuhan mo ba ito? Mata sa mata. Sinaktan ni Lily si Mandy. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Putulin ang kamay niya. Hindi ko sinasadya. Jake, ang sakit ng kamay ko ha. Tama na. Bigyan mo lang siya ng leksyon. Huwag mong patagalin ang pagpapagamot ni Mandy. Oo, muntik ko nang makalimutan. Hindi naman pwedeng magkapilat si Mandy dahil lang sa isang simp, di ba? Kaya, ito pala ang tunay na huling bagay na natira sa pagitan natin. Alam mo ba, hindi naman talaga ako umakyat ng bundok. Nagsinungaling ako kay Jake para lang subukan kung isusugal niya ang lahat para iligtas ako. Ipapakita ko sa iyo ang tunay niyang kulay. Ituring mo na lang itong munting paghihiganti mula sa akin. Kahit na wala akong pakialam kung gaano siya masasaktan kapag naharap na siya sa katotohanan. Basta't handang humingi ng tawad si Lily, agad ko siyang kukunin pabalik. Jake, sobrang bait mo naman sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagkaraan ng ilang araw, magmamakaawa yan sa'yo. Jake, tapos na talaga tayo ngayon. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Teka, may problema si Lily. Tinamaan siya mismo ng kidlat. Nasunog ang buong rooftop. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Naabot pa nga ito sa balita. Maraming tao ang nakakita. Tumama ang kidlat sa bubong ng ospital. Walang nakakaalam kung bakit siya nandoon sa taas. Jake, huwag kang mag-alala. Hindi naman tanga si Ginang White. Bakit siya pupunta sa bubong? Siguro may panibago na namang stunt siya. Para lang pag-alalahanin ka. Yun na nga siguro. Hindi naman ito ang unang beses niyang gumawa ng ganyan. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Anong kagandahan sa kidlat? Hindi mo naiintindihan. Mahalaga talaga ito sa akin. Jake, saan ka pupunta? Lily. Lily, Ingat, pasensya na. Nasaan si Lily? May malakas na kulog kanina at malapit sa rooftop ang kwarto niya. okay lang siya.
Nasunog nga ng kidlat ang rooftop, pero walang nasaktan sa ospital. Nasaan na siya? Si Lily? Hindi ko siya nakita. Pinadischarge siya ng pamilya niya. Pamilya niya? Sino yon? Ano ba naman itong ospital na ito? Bigla na lang mawawala ang isang tao, normal lang sa inyo yon. Paano ninyo nalaman na pamilya niya? Magsalita naman kayo. Jake! Jake, gaano ba talaga ka-importante sa'yo si Lily? Siyempre hindi. Ako kasi, natatakot ako, baka magreklamo siya kay Lolo at masira ang reputasyon mo. Kaya nandito ako. Alam ko na. Paano naman mag-aalala si Jake kay Lily, yung simp na yon, di ba? Alam ko. Bakit pa ba? Hindi magtatagal sa labas yung kahabag-habag na babaeng yan. Babalik at babalik din yan sa'yo. Tama ka. Si. Huwag na nating pag-usapan siya. Ako ang taya sa inuman. Tara na. Sige na. Galit ka pa rin? Jake, sige na. Para sa'yo to. Pumasok ba si Lily sa trabaho nitong mga nakaraang araw? May balita ba kayo tungkol sa kanya? Anong nangyayari? Mukhang seryoso si Lily ngayon. Halos 1 linggo na. Kailan pa siya nagtagal nang hindi nakikita si Jake? Well, hindi naman talaga yung totoo. Diba sabi niya, huling tulong na niya yun kay Jake? Binablock pa nga niya. Akala ko rin, seryoso siya. Pero nang magkaproblema si Jake, isinugod niya ang buhay niya para umakyat ng bundok at iligtas siya. Muntik na nga siyang mamatay. Jake, huwag kang mag-alala. Kapag may nangyari ulit sa'yo, siguradong. Jake, anong ginagawa mo? Jake! Ano ba talagang ginagawa mo? Kunan ng litrato. I-post mo sa feed. Ano? Kunan ng litrato, i-post mo sa feed. Di naman kayo binablock ni Lily, di ba? Kapag nakita niyang nasaktan ako, babalik ka agad siya, tulad noong nasa bundok tayo. Kunan mo na ng litrato. Jake, sulit ba nasaktan mo ng ganito ang sarili mo para lang mailabas si Lily? Magpakunwari ka na lang ng ilang litrato. Bakit kailangang abutin pa ito? Eksakto. Hayaan mong bendahe ko ito para sa iyo. Hindi na kailangan. Sabihin na lang natin, ang sakit na ito ang kabayaran sa utang ko sa kanya. Sumagot na ba si Lily sa iyo? Hindi. Paano siya nanatiling tahimik kahit pagkatapos ng lahat ng ito, ang galing niyang magpigil? Huwag Jake, sulit ba talaga ito? Hindi! Jake, anong ginagawa mo? Nag-aalala ako sa'yo. Huwag kang makialam. Jake, kumalma ka. Bukas ang 80 kaarawan ni G. Lane Sr. Sinabi mo kay Mandy na isasama mo siya. Mag-aalala siya ng sobra kapag nakita kanyang ganyan. Hindi ba tutol si G. Lane Sr. na kay Jake ka? Pinilit ka pa nga niyang mag-abroad? Ang tagal na noon. Hindi ba't dapat gamitin mo itong pagkakataon para malaman kung nagbago na ba ang isip niya? Si. Kakaiba. Hindi ba't mag-isa lang nakatira si G. Lane Sr.? Bakit mayroon ng mga damit ng mga batang babae? Kaninong mga damit ito? Ito po ay kay Gang, White. Ging, White? Aling Ging, White? White? Nasaan siya? Sabi mo, Malubha ang nasugatan si Miss White kanina. Ginoong Lane Sr., tatawag ba tayo ng ambulansya? Hindi na kailangan. Lahat, lumabas. Dusay. Kaya, dito niya dinala para magpagaling. Halos gumaling na siya kahapon kaya umalis na.
Ngayon, inutusan ako ni Ginoong Lane Sr. na ayusin ang mga gamit niya. Umalis nga siya. Wow! Nagtataka ako kung bakit si Lily, yung simp na yon, ay napakatahimik ngayong pagkakataon. Mahigit 1 linggo na. Nagpalit pala siya ng strategiya. Eksakto, dahil hindi niya kayang makuha si Jake, kay Ginoong Lane Sr. na lang siya lumapit. Gamit ang katotohanan gusto siya nito, sinusubukan niyang pilitin ito, napilitin si Jake, napakasalan siya. Mukhang mahal pa rin ni Jake si Lily. Sinusubukan niyang kunin ang loob ni Ginoong Lane Sr., lahat yon para lang mapakasalan si Jake. Lolo, ito ang regalong inihanda ko para sa inyo. Alam kong meron na kayong lahat, kaya isinulat ko ng mano-mano ang mga panalangin para sa inyong mga pagpapala. Sino ang nag-utos na dalhin mo siya? Bakit napakaayaw ni Ginoong Lane Sr. kay Mandy? Nakalimutan mo na ba? Noon, lagi niyang sinasabi na may masamang hangarin si Mandy at ayaw niyang maging sila ni Jake. Lolo, alam kong kaya niyang makuha ang pabor mo at yon ang dahilan kung bakit gusto mong pakasalan ko siya. Pero ako ang pipili ng magiging kapareha ko sa buhay. Kahit hindi mo gusto si Mandy, magiging kami pa rin. Sige, bahala ka. Maging kasama mo kung sino ang gusto mo. Pakasalan mo kung sino ang gusto mo. Wala na akong pakialam. Jake, narinig mo ba yon? Pumayag na si Mr. Lane Sr. na magkasama tayo. Pumayag ka na? Hindi ba't si Lily lagi mong gusto? At inaasahang magtatapos ako sa kanya. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka kay Miss White? Hindi dapat ganito. Iba ito sa inakala ko. Jake, naghintay ako sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Ayaw mo na bang makasama ako? Paano naman ako hindi? Ayos yan. Alam kong tayo talaga ang para sa isa't isa. Isang matagal ng pangarap, sa wakas natupad. Pero bakit si Jake? Ay, mukhang malungkot pa rin? Sige na, tagay para kina Jake at Mandy. Naway laging makahanap ng daan ang tunay na pag-ibig. Tagay. Congratulations, Ginong Lane! Matapos ang lahat ng mga hirap na ito, naging opisyal na kayo ni Mandy. Nagbigay na rin ng basbas si Ginoong Lane Sr. Parang nananaginip pa rin si Jake. Hayaan nating mag-enjoy sa sandaling ito ang magkasintahan. Totoo yan, bihira lang siyang sumuko ng ganito. Kung tatanungin mo ako, mahihirapan na siguro ngayon si Lily. Noon, humarang si Ginoong Lane Sr. kina Jake at Mandy. Kaya may kaunting pag-asa pa si Lily. Pero ngayon, malamang wala na siyang pagkakataon. Eksakto! Siguradong nag-iisa lang at umiiyak ngayon si Lily. Kung ako yan, iiyak din ako. Sa totoo lang, ibinigay niya talaga ang lahat para kay Jake sa nakaraang 3 taon. Naalala mo ba nang sabihin ni Jake na namimiss niya ang pagkain mula sa kanilang probinsya? Nagpunta siya roon ng mag-isa at gumugol ng mahigit 1 buwan para matutunan kung paano ito lutuin. Tama ba ang lasa? Para sa'yo ko lang ito natutunan. At yung isang pagkakataon, lasing na lasing si Jake sa hindi malamang dahilan. Hindi man lang nagreklamo si Lily. Inalagaan niya ito ng buong gabi. Nilinis pa ang mga suka sa katawan niya. Wow, ginawa ni Lily lahat yun para kay Jake? Bakit mo siya binabanggit ngayon? Ang aga naman. Talagang ibinigay ni Lily ang lahat para kay Mr. Lane. Maganda siya at maganda ang katawan niya. Higit pa sa maganda. Napakaganda ng katawan at mukha niya. Nakilala ko siya ng ilang beses at nalilito na ako. Jake, bakit hindi mo na lang siya ipagkatiwala sa akin dahil ayaw mo na sa kanya? Sumpa ako, ilang gabi lang ang kailangan ko. Jake. Jake? Jake. Jake, pasensya na. Hindi ba't sinabi kong pupulutin ko ang dila mo? Kapag binanggit mo ulit si Lily. Jake,
Jake, Umalis ka. Jake. Ano? Tuloy ang inuman. Ngayon ang araw na opisyal kaming naging magkasama ni Mandy. Ang sino mang hindi iinom, hindi ako nirerespeto. Inom. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Lily. Ang sama ng pakiramdam ko. Lily. Lily? Alam kong hindi mo kayang bitawan. Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Jake, dahan-dahan lang. Masakit. Monday? Jake, Umalis ka. Lumayas ka. Wala ako sa mood. Jake, huwag kang magalit kay Lily dahil sa akin. Matagal na siyang nasa tabi mo. Siguro iniisip niya, sa iyo siya. Masasaktan talaga siya kapag nakita niyang binibigyan mo ako ng atensyon. Tama na. Hindi. Gusto kong manatili sa tabi mo. Papayagan mo ba akong manatili kung bababa ako roon at kukunin ang iyong bracelet? Wow, wag kang magyabang. Ang taas noon. Kung hindi ka mamamatay sa pagkahulog, malulunod ka. So, oo o hindi. Bahala ka. Baliw ka ba? Pwede kang mamatay, alam mo? Ngayon, papayagan mo na ba akong makasama ka? Ito ay galing kay Lily, sabi niya. Sa akin naman ito mula pa noon. Nagsorry pa siya sa akin na hindi raw niya dapat kinuha ang pagmamahal mo nang wala ako. Ngayong bumalik na ako, ibinabalik ka niya sa akin. Sinabi niya talaga yon. Ngayong wala si Lily, kailangan paniwalaan ni Jake ang lahat ng sasabihin ko. Oo, sobra na talaga siya, at bigla ka na lang binablock. Ang bait-bait mo sa kanya. Jake, anong nangyayari sa'yo? Hindi ba't ikaw ang pinakaayaw sa kanya? Araw-araw siyang nakakapit sa'yo, at inis na inis ka nga doon. Hindi ba dapat nakakaluwag ka na ngayong umalis na siya? Pero hindi ako nakakaramdam ng kaluwagan. Jake. Jake, may nakakita kay Lily na umuwi. So, talagang iniiwasan niya ako. Puntahan mo siya sa bahay. Huwag kang magalit sa kanya. Huwag mo siyang sisihin. Nawalan ako ng kontrol sa ospital. Nasaktan ko siya. Miss White! Ginang White, nakalampas ka na sa lightning tribulation. Ano ang mga plano mo ngayon? Nalutas na ang karma. Wala nang dahilan para manatili ako. Kapag naalis ko na ang lahat ng bakas nitong 3 taon na ginugol ko sa tabi ni Jake, babalik ako sa bundok. See ya.
Bakit ngayon ka lang dumating para sa akin? Galit na galit talaga ako ngayon. Ginoong Lane, nasusunog. Lumabas ka. Mamamatay ka sa apoy. Ginoong Lane, mamamatay ka sa apoy. Lily. Lily, mabubuti ka. Mabubuti ito. Pigilan mo nang maghanap, Ginoong Lane. Masyadong malaki ang apoy. Tiyak na umalis na si Ginang White. Imposibleng hindi niya napansin iyon. Oo, tama ka. Wala siya sa bahay. Tiyak na nagtatago siya sa isang lugar. Naghihintay na hanapin ko siya. Hahanapin ko siya. Nahanap ko siya. Hindi. Hindi yan siya. Hindi ako makalakad. Ayokong lumapit dyan. Ikaw na ang pumunta. Ginoong Lane. Si. Ang laki ng sunog. Hindi na makilala ang katawan. Yun. Di ba yan siya? Hindi ba? Wala siya sa bahay. Hindi naman siguro ganoon kakatapat ang pagkakataon? Hindi ba? Galit lang yan sa akin. Naghihintay lang yan na sunduin ko siya. Nagsusumika pa nga siyang mapalapit kay Lolo para lang mapakasalan ako. Oo, tama. Gusto niya akong pakasalan. Lily. Panalo ka. Ang pagpapahirap-hirap mo. Epektibo sa akin. Pupunta ako para hanapin ka. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Ginoong Lane. Pakikiramay po. Ginoong Lane, talagang malakas kang uminom. Sige na, pipirmahan lang natin ang kontrata kapag natapos mo ito. Hindi na ako makakainom. Inumin mo. Ako na ang iinom para sa kanya. Ayos lang. Okay lang ako. Para sa iyo naman ito. Kumain ka na. Madami akong effort dito. Peke ito. Peke ang lahat ng ito. Ginoong Lane? Paano pwedeng maging siya ito? Ha? Mukha ba akong madaling lokohin? Dalhin mo ako sa kanya. Ginoong Lane? Si Lily ay... Dalhin mo ako kay Lily. Dalhin mo ako sa kanya. Kausap kita. Dalhin mo ako sa kanya. Ngayon din. Ginoong Lane? Aksidente lang iyon. Huwag kang ganyan. Mag-aalala si Mandy. Pupunta ako mag-isa. Jake, Nalutas na ang karma. Tapos na ang ating kapalaran. Hindi niya ako makikita. Kahit na nasa harap niya ako.
Jake, baka hindi alintana ni Miss White ang ginawa mo sa kanya. Pero ako, alintana ko. Hindi ba siya ang tagapagmana ng mga show? Kailan siya bumalik? 3 araw na ang nakalipas. Lolo, sino ang babae sa larawang ito? Siya ay isang napakahalagang tao. Dahil sa kanya, kaya ang pamilyang Shaw ay may dahilan para mabuhay. Tandaan, kung sakaling magpakita siya sa harap mo isang araw sa isang hindi inaasahang sandali, dapat mong kilalanin siya, manatili sa tabi niya, at protektahan siya ng buong buhay mo. Naiintindihan mo ba? Oh, Ginoong Shaw, nakatitig ka na naman sa larawang iyan? Binibini, paano ka nakapasok dito? Magiging maayos si Lily, dapat ayos siya. Yung sunog, puro palabas lang iyon. Ginagamit niya lang iyon para takutin ako. Pero hinanap ko na ang lahat ng pwedeng lugar na naisip ko. Hindi ko pa rin siya mahanap. Saan pa kaya siya nagtatago? Nahanap mo siya? Nasaan siya? Dinala mo ba siya pabalik? Tama. Paano mo kaya siya nahanap? Ang galing niyang magtago. Ngayon? Talagang nadismaya siya sa akin. Dapat nagtago siya sa isang lugar na hindi mahahanap ng kahit sino. Pinaparusahan niya ako. Tulungan mo akong mag-isip. Saan pa kaya siya? Tama. Sa bahay ng lolo ko. Dapat nagtatago siya sa bahay ni lolo. Ano? Sa tingin mo ayaw niya akong makita? Hindi pwedeng mangyari iyon. Hindi pa siya nagalit sa akin ng ganito katagal. Babalik siya para sa akin. Gagawin niya ang lahat para sa akin. Lumabas na ang autopsy report. Malaki ang sunog. Wala siyang oras para tumakbo. At ang Tumahimik ka. Mr. Lane, tanggapin mo na. Tumahimik ka. Miss White, Sinabi ko sa iyong tumahimik ka. hindi na siya babalik. Batin. Huwag mong batiin. Ano ba ang mga to? Ha? Sino ba ang nagpahintulot sa inyong maglagay ng mga to dito? Jake, anong ginagawa mo? Hindi ka karapat-dapat na narito. Lumabas ka. G. Lane, pakiusap, kumalma ka. ginugulo mo si Lily. Sabihin mo sa akin. Nakasinungalingan lang ang lahat ng ito na ginawa mo. Patay na siya. Nagpapanggap pa rin siya. Nasaan siya noon? Ito ang nakakainteresante. Ano pa ang saysay ng pagpunta kung hindi natin siya makikitang umiiyak at nagluluksa na parang tapos na ang buhay niya? Narito rin lang ako para sa drama. Patay na si G&G. White, kaya malamang si Jake ang pinaka-nahihirapan ngayon. Lagi siyang nagpapakita ng kayabangan. Ngayon, tiyak na nalulunod siya sa pagsisisi. Mabuti. Karapat-dapat siya. Sa totoo lang, maganda at may magandang pangangatawan si G&G. White. Hindi na natin siya muling nasiyahan. Sayang. Sinasabi mo bang natikman mo na siya? Gusto mong malaman? Sinabihan ako ni Jake na samahan ka. Wala akong magagawa, pero mahirap tanggihan ang hiling ni Ginoong Lane. Kaya, Ibig sabihin ba nito, tinutulungan ko si Jake? syempre naman,
Hindi lang siya ang tinutulungan mo. Malaking pabor pa ang ginagawa mo para sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag tungkol kay Jake, sobrang sipag ng babaeng iyon. Ginagawa niya agad ang anumang utos ng walang pag-aatubili. Muntik na sumuko ang likod ko. Hindi. Ginoong Lane, nagbibiro lang po ako. Tigilan mo. Ano ang sinabi mo? Ano ang ginawa mo sa kanya? Nagbibiro lang ako. Tigilan mo. Ginoong Lane, wala po akong ginawa noong araw na iyon. Noong gabing iyon. Pagkatapos niya akong sipain, umalis siya. Wala akong ginawa sa kanya. Sige, kung ganun. Anong problema? Kailangan mo ba ng tulong ko? Akala mo ba gagawin ko talaga ang lahat para sa kanya? Makinig ka sa akin. Wala akong ginawa. Humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya. Pasensya na. Walang saysay ito. Patay na siya. Ano pa ang saysay ng paggawa nito ngayon? Hindi mo siya inalagaan nang buhay pa siya. Ni hindi mo nga naisip na protektahan siya. Tama, karaniwan ng napapaligiran ka ng babae. Bakit niya pa iintindihin ang babaeng dumidikit sa kanya? May pakialam ako sa kanya. Umalis ka na. Lisanin mo na agad. Pwede mo akong sisihin sa lahat. Pero hindi ko ito aaminin. Jake, anong ginagawa mo? Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Kahit mamatay siya, mananatili siya sa tabi ko. Ikaw. Jake, tumigil ka diyan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Jake. Hindi na kita iiwan muli. Hindi na. Hindi na talaga. Hindi. Mali ito. Hindi ito ang lasa. Hindi ganito ang paraan ni Lily. Walang gumagawa nito tulad mo. Lumabas ka. Huwag mong gambalain kami ni Lily. Magagalit si Lily. G. Lane, nagpadala lang ng recording si G. Shaw. Sabi galing daw ito kay Bibi. White, para sa'yo. Alam mo, hindi nga ako umakyat ng bundok. Nagsinungaling ako kay Jake para lang subukan kung isusugal niya ang lahat para iligtas ako. Isusugal mo ang buhay mo para kay Jake. Pero handang isugal ni Jake ang buhay niya para sa akin. Noon, sinadya kong umalis ng bansa at pinatagal ko siya ng ilang taon dahil alam ko laging ninanais ng mga lalaki ang hindi nila makukuha. Dapat matagal nang sumuko ang mga simp na tulad mo. Ipinadala sa iyo ni Miss White ang recording na ito noon. Pero, binura ito ni Mandy. Hindi ko alam kung paano ito nakuha ni Caleb. Papasukin mo ako. Anong nangyayari? Mr. Lane, si Miss Kent po. Jake, pwedeng ibalik mo na ang abo niya? Natatakot ako. Sobrang natatakot akong makakita ng patay araw-araw sa bahay. Nakakasuka talaga ang malungkot mong pag-arte. Ano?
Hindi ka umakyat ng bundok. Sinadya mong magsinungaling sa akin. Hindi ka bumalik sa bansa para sa akin. Dahil lumitaw si Lily sa tabi ko at naramdaman mong nanganib ka. Natakot kang baka kunin niya ako sa iyo at masira ang mga plano mo. Kaya ka bumalik. Gusto mong mawala siya. Yan ba ang sinabi sa'yo ni Lily? Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi siya titigil, kahit patay na. Gusto niyang pagawayin tayo. Jake, bakit mo ako sinuntok? Upang makasama ka, nagdusa ako ng sobra. Ngunit sinuntok mo pa rin ako. Dahil sa kanya, hindi ba? Si Lily ay gumagamit lamang ng mga tusong trick para mapasaya ka. Gusto niyang makuha ka sa pamamagitan ng pagpapanggap na inosente. Siya ay isang mapagkunwaring puta. Ginulangan mo ako ng lubha sa lahat ng mga taon. Jake, anong mali ang ginawa ko? Pakibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kaya kong magbago. Gagawin ko ang lahat. Ako, mahal na mahal kita. Natatakot akong mawala ka. Tayo ay magkaibigan mula pagkabata. Siya, ang mapagkunwaring putang iyon ang pumalit sa akin noong wala ako. Hindi mo ba napansin kung paano kanya nilapitan? May masamang hangarin siya. Ayokong saktan kanya. Patay na siya. Tapos na ngayon. Huwag mo siyang isipin. Binigyan tayo ni Mr. Lane Sr. ng kanyang basbas. Hindi ba ito ang gusto mo simula pa noon? Jake, nakikiusap ako sa iyo. Pakipatawad mo ako. Ako ang minamahal mo. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Talaga? Ano ang balak mong gawin? Mayroon kang nakakumbinsing pag-arte. Noong panahon sa ospital, pinagbintangan mo si Lily sa pamamagitan ng mga piraso ng baso para magmukhang mas malalim ang iyong sugat kaysa sa tunay. Gayunpaman, ang sugat na iyong iginawad sa kanya ay hanggang buto. Pinagbigyan ka na niyan. Gusto kong maranasan mo lahat ng sakit na dinanas niya. Simula sa kamay na ito. Mga guwardiya. Jake, anong nangyayari? Jake? Di ba mahilig kang magpanggap na biktima? Mabubusog ka riyan. Tulong! May tumulong! Mali ako! Hindi ko na uulitin yon. Jake, pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ito ang utang mo kay Lily. 10 beses mong bayaran. Jake, magbabayad ka rin para dito. Tigilan mo. Pakiusap. Tigilan mo na. Pakiusap. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya ulit. Opo. Miss White, anong tinitingnan mo? Gusto kong kainin yan. Nagbago na ang isip ko. Masaya pala dito. Hindi na ako babalik sa bundok. Pero baka maghirap ka sa trabaho. Dati, ilang araw lang nakasama mo ako. Ngayon, parang magiging katulong mo na ako sa susunod na 100 taon. Opo, ma'am. Ito, iyan. Pati tong hilera na to. Gusto ko lahat yan. Anong nangyayari? Naubusan na ng pera. Hindi maganda. Bigyan mo ako ng iba.
Parang may kulang. Si Miss White ba? Iniisip si Jake? Mas masaya ako nang wala yung taong yun. Buhay pa si Miss White? Jake, nasa akin na ang lamang ngayon. Mr. Lane, ang kakaiba talaga, pinag-imbestigahan ninyo ang pamilya ni Miss White. Alam ba ninyo kung anong nangyari? Ginawa na namin ang lahat ng makakaya namin. Kalimutan na ninyo ang pamilya niya. Wala kaming mahanap na kahit anong record ng pag-iral niya. Wala. Wala siyang record. Wala akong mahanap. Wala siya sa mga record ng sistema. Para bang bigla na lang siyang lumitaw. Siguro. Wala siyang pamilya. Hindi. Lahat ay may maiiwang bakas. Tulad ng paaralan, internship, at trabaho. Sa paglaki sa lipunan, dapat mayroon kang ilang uri ng record. Pero si Miss White, wala siyang record. Bigla siyang lumitaw, 3 taon na ang nakalipas at napunta sa tabi ninyo. Hindi mo ba napansin kung paano siya lumapit sa iyo? May masamang hangarin siya. Ayokong saktan ka niya. Lumapit siya sa iyo at ipinilit na manatili sa tabi mo dahil may pumilit sa kanya. Nakamit na niya ang layunin niya. Kaya Ibig mong sabihin, buhay pa si Miss White. Umalis na lang siya nang makuha na ang gusto niya. Ginong Lane, buhay siya. Hello? Harry, buhay si Lily. Naririnig mo ba ako? Pumunta ka rito ngayon. Hanapin mo siya. Jake? Pasensya na, hindi ako makapunta. Anong nangyari? Naglalakad lang kami ni Ben, tapos tinamaan kami ng kidlat. Malamang, hindi pa siya nagigising. Jake, anong nagawa namin para karapat-dapat kami dito? Bababa na ako. Papa-injection na ako. Dahan-dahan lang. Ginulo mo ako. Akala mo makakalayo ka lang? Hindi ganong kadali yon. Buksan mo. Hello. Jake Lane, anong ginagawa mo? Nasaan si Lily? Nagtatago ba siya rito? Jake, anong pinagsasabi mo? Patay na siya. Buhay siya. Alam mo rin, di ba? Lily, lumabas ka na. Hindi ito nakakatawa. Galit na ako. Wala siya rito. Umuwi ka na. Huwag kang mag-akala. Hindi ka minahal ni Lily. Hindi mo kailangang mag-guilty para sa kanya. Hindi mo kailangang magwala dito. Wala siyang pakialam. Nagsisinungaling ka. Mahal niya ako. Mahal na mahal niya ako. Gagawin niya ang lahat para sa akin. Wala nang mas magmamahal sa akin kaysa sa kanya. Talaga? Baliw ka talaga. Tumalon ka sa ilog para lang makuha ang pulseras ni Jake. Para lang makasama siya. Malamang namatay ka sa ginaw. Okay lang. Ginagawa ko lang ito para sa kanya. Ayan na naman. Laging para sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Yung hambog, mayabang, at nakakadiring go na yon ay karapat-dapat ba sa pagmamahal mo? Hindi ko siya mahal. Hindi ko nga siya gusto. Hindi ito tungkol sa paggusto o pag-ayaw sa kanya. Wala lang sa akin. Para sa akin, parang kasing liit lang siya ng patak sa dagat.
Isang walang kwentang tao lang siya para sa akin. Eddie, bakit ka nanatili sa tabi niya? Tahimik. Sekreto. Malapit nang matapos. Akala mo ba maniniwala ko? Kapag sinabi mo yan, ginawa niya ang lahat. Oh. Tumalon siya sa dagat. Pumunta siya sa bangin para lang sa walang kwentang dahilan. Muntik na siyang mamatay sa lamig sa bundok. Marami na talaga siyang nagawa para sa iyo. Pero gaano man karami ang ginawa niya para sa iyo, hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo ba? Pero kahit anong gawin niya para sa'yo, hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo ba? Sawa na si Lily. Ayaw na niya sa'yo. Tarantado kang mayabang ka. Nandoon ka ba nung araw na yon? Bakit patuloy kang nagsisinungaling sa sarili mo? Lily, mahal mo si Jake, pero iiwanan mo siya? Hindi ko siya minahal. Galing ba sa akin ang mga bagay na to? Yung black card, ang mga alahas, at ang mga designer bag na binigay mo sa kanya, ni isa, hindi niya ginamit. Wala siyang pinapahalagahan sa mga galing sa'yo. Wala siyang nararamdaman para sa'yo. Ito lahat, ang mga pinabalik niya sa'yo. Itago mo. Kung gusto mo. Kung hindi, sunugin mo na lang lahat. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo kung nasaan siya. Tulungan mo ako. Oo, hindi ko dapat siya binaliwala at nagpakayabang. Magbabago ako. Hindi na kailangan. Wala siyang pakialam. Alam ko, ngayong pagkakataon, ganap ko siyang nabigo. Makakahanap ako ng paraan para patawarin niya ako. Sky, Inay! mabait na bata. Natapos mo na ba ang homework mo? Opo. Ayos yan. Himala, bumalik na sa normal ang immune system niya. Hindi ito kapanipaniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Gumaling ng kusa ang leukemia ni Sky nang walang anumang gamutan. Lily, salamat. Walang anuman. Jake, dumating ka rin para sa akin. Mali ako. Kung magtatagal pa ako rito, mamamatay ako. Isama mo na ako pabalik. Mag-sorry ka kay Lily. Hindi siya patay. Buhay pa siya. Sabihin mo sa kanyang nalinlang ako ng dahil sa'yo. Kaya ko siya nasaktan. Naririnig mo ba ako? Anong nakakatawa? Bakit ka nandito pa rin? Bakit ako dapat mag-sorry? Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ganoon ba kahalaga sa'yo si Lily? Bigla na lang lumitaw yung babaeng yan, ginawa ang lahat para sa'yo, at ayaw umalis. Ganoon ba talaga siya kahalaga? Hindi mo ba naisip kung bakit niya gustong gawin lahat yon para sa'yo at maging ibuhos pa ang buhay niya dahil lang sa isang salita mo? Hindi siya simpleng tao. Hindi ito patas sa akin. Mahal mo rin ako, di ba? Umalis siya sa'yo dahil nakuha na niya ang gusto niya. Hindi mo ba ako mabibigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi niya ako iniwan. Aksidente ko lang siya napalampas. Makinig ka. Tatanda ako ng kasama siya. Magkasama tayo magpakailanman. Ang isip bata mo. Hindi mo mapapanatili si Lily. Hindi siya karaniwang babae. Hindi mauunawaan ang mga hambog na lalaking tulad mo. Makinig ka sa akin. Hindi kanya mahal.
Hindi tumatagal ang tingin niya sa'yo. Laging may awa ang tingin niya sa'yo. Parang tumitingin siya sa isang kuting o tuta. Ni minsan, wala siyang naramdamang pagtingin sa'yo. Kaya wala siyang pakialam kahit anong gawin mo sa kanya. Hindi na siya babalik sa'yo. Nasaan na siya? Ang hirap kong hanapin ito. Ang galing mo talaga, Miss White. May bisita po, Mr. Stone. Hindi ba't sinabi kong walang bisita ngayon? Paalisin mo. Opo. Sino ka? Narinig kong minamaliit mo si Miss White. Anong nangyari? Nagpadala ako ng larawan. Alamin mo kung kailan ito kinuha. Oy, kamusta, Mr. Lane? Anong meron? Narinig kong nababaliw ka na para kay Lily o ano? Seryoso ka ba? Na-in love ka ba sa simpleng babaeng yon, si Lily? Hindi lang siya gusto ko. Mahal ko siya. Mr. Lane, nahanap ko ang huling tawag ni Miss White, kasama ng lolo mo. Mr. Lane, tigil na. Nakauwi na at natutulog si Mr. Lane Sr. Lolo, buhay pa si Lily. Alam mo ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Walang dahilan. Hindi ka karapat-dapat kay Miss White. Tumigil ka na diyan. Makipag-ayos ka na lang kay Mandy. Hindi. Alam mo siguro kung nasaan siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sabihin mo sa akin. Mahal na mahal mo siya. Hindi mo ba gusto na magkasama kami? Sumuko ka na lang. Wala nang pag-asa para sa inyong dalawa. Lolo. Alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko na hindi ko iningatan si Lily, pero na-realize ko na ang pagkakamali ko ngayon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka. Lolo. Pasensya na po. Okay lang po. Bata pa naman siya. O nga pala, may kailangan po ba kayo ngayon? Wala po. Dumalaw lang po ako. Miss White, wala akong pagsisisi matapos kang makita ulit. Nahanap ko na. Nahanap ko na ang pinagmulan ng litrato. Kumusta na ang progreso? Wala namang espesyal. Litrato lang ito. Bukod sa medyo luma na, wala itong espesyal na halaga. Kaya, mga kailan ito kinuha? 100 taon na ang nakalipas. Marami dati ang mga lumang litratong ganito. Bakit? Ang babaeng ito sa litrato, may koneksyon ba sa iyo? Kasintahan ko siya. Imposible yan. Mr. Lane, wag mo akong biruin. Siya. Salamat. Parito po. Ang bayad sa appraisal ay ipapadala na sa iyong account. See ya. Mga kolektor,
Ngayong gabi, ibubunyag natin ang isang nakatagong kwento na hinabi sa seda at pilak na sinulid. Ang may-ari ng madilim na berdeng tradisyonal na damit na seda ay isang socialite mula isang siglo ang nakalipas ang bantog na Lady Goldstein. Ang damit na ito ang natitira lamang sa misteryosong socialite. Ang panimulang tawad ay 8 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 100 milyong dolyar. Si G. Lane ay tumawad ng 100 milyong dolyar. Mayroon pa bang iba? May nagsindi ng parol. Ang malaking negosyante, si G. Shaw, ay sinindihan ng parol. Tumigil ka dyan. Maaari ba kitang matulungan, G. Lane? Ibigay mo sa akin. Ano? Ibigay mo sa akin ang damit. G. Lane. Ang isang Ginoo ay hindi kumukuha ng bagay na mahalaga sa iba. Kung talagang gusto mo ito, dapat ay ipinahayag mo ito sa subasta. Hindi dito, nagmumukhang malungkot at humihingi ng simpatya. Hindi mo naman kailangan yan. Para sa'yo, koleksyon lang yan na pwedeng palitan. Ibigay mo sa akin. Sabihin mo ang kahit anong kondisyon. Mali ka? Mahalaga yan sa akin. Gustong gusto talaga ni Miss White tong damit. Si Miss White. Nasaan siya? Tama ang hinala mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Saan mo siya itinatago? Ikaw ba ang kumuha sa kanya sa akin? Pasensya na. Nawalan ako ng kontrol. Pakiusap, kausapin mo si Lily. Pakiusap, makipagkita man lang sana sa akin si Miss White. Pakiusap. Kailangan bang lumuhod ako para makiusap? Si. Luluhod ako. Solid na suntok. Ipagpatuloy mo. Tuloy lang. Isipin mo na lang para makapaglabas siya ng galit. Kapag tapos ka na, isauli mo siya sa akin, okay? Wala ka ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Lily? Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako doon. Si Jake ba to? Ano na naman bang pinagsasabi niya? Sino bang nakakaalam? Mula nang pumanaw si Ginang White, parang nawawala na siya sa sarili. Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Ginago at sinaktan niya ng husto yon. Hindi ba't sinusubukan niya itong paalisin? Ano na naman ba ang ginagawa niya ngayon? Nababaliw na siya. Ginoong Lane. Sean. Lily. Buhay siya. Pero ayaw niya akong makita. Hindi ko siya mahanap. Wala na akong paraan para makita siya ulit. Ginoong Lane, bigla na lang inaatake ng Shaw Group ang kumpanya natin. Patuloy na bumababa ang presyo ng stocks natin. Malapit na tayong mabangkarote. Ginoong Lane, kailangan mong bumangon. Ginagawa ito ni Caleb para maghiganti para kay Lily. Karapat dapat ako rito. Talagang karapat dapat ako. Sean. Sa palagay mo ba? Minahal ba ako ni Lily? Wala siyang pakialam sa mga bagay na ibinigay ko sa kanya. Sobrang nasaktan ko siya. Pero hindi pa rin niya ako iniwan, sabi ng lahat, dahil hindi niya ako minahal, kaya wala siyang pakialam. Sa tingin mo rin, hindi niya ako minahal. Di ba? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, hindi mo siya minahal. Kung minahal mo ang isang tao, hindi mo gugustuhing saktan siya. Ginoong Lane, saan ka pupunta? Gagawa ng isang bagay. Isang bagay na makakatulong para makita ko si Lily. Ginoong Lane! May masamang balita po, Mr. Lane Sr. May nangyari po kay Mr. Lane. Tara na. Di ba sabi niya, huling tulong na niya yon kay Jake? Na-block nga niya. Akala ko rin, seryoso siya. Pero nang magka-problema si Jake, isinugod niya ang buhay niya para umakyat ng bundok at iligtas siya. Muntik na nga siyang mamatay. Kung may mangyari man sa akin,
Tiyak na pupunta si Lily para makita ako. Lily, Gago ka. Alam mo ba ang ginawa mo? Muntik ka nang mamatay, alam mo ba? gusto ko lang siyang makita. Sino? Siya? Anong hindi mo maintindihan? Sabi niya, hindi na niya ako muling makikita, pero nang ako'y nasa panganib sa bundok, dali-dali siyang dumating, kaya naisip ko, kung ako'y muling mapasailalim sa panganib. Baka sakaling dumating siya muli. Mali ka. Mali ba ako? Hindi siya darating. Hindi siya matatakot. Lalong hindi susuko sa'yo. Magbihis ka. Dadalhin kita para makita siya. Lolo, nasaan ito? Hindi ko alam na may ganitong lugar ang Lane Manor. Ngayon na ganito na ang nangyari, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Gayunpaman, pagkatapos kong mamatay, ang pinakamalaking tungkulin ng pamilyang Lane ay magiging responsibilidad mo. Lolo, ano bang pinagsasabi mo? Pumasok ka. Hindi ba't gusto mo siyang makita? Sila ay si Miss White. Ito, Hindi ka nagkakamali ng nakikita. Hindi naman talaga siya tao mula pa sa simula. Siya ay immortal na nag-iwan ng kanyang katawang mortal. Muntik na akong mamatay sa gutom noong bata pa ako. Iniligtas niya ako. Mula noon, kaming mga Lane ang naging mga katulong niya. Naglingkod ako sa kanya ng 15 taon. Ngayon, ikaw naman ang susunod. imposible. Paano siya naging? Kaya pala sobrang gusto mo siya at iginalang pa. Kaya pala ang isang taong napakahina ay kayang magligtas sa akin sa bundok. Kaya pala, kahit na halos mabaliw ako sa paghahanap sa kanya, nalaman kong maliban sa 3 taon naming pagsasama, halos wala siyang naiwang baka sa mundong ito. Sumuko ka na. Ang pagiging katulong niya ay nangangahulugan ding paglilingkod sa kanya. Hindi. Ano naman kung hindi siya tao? Pero hindi ka niya mahal. Mahal ako ni Lily. Lolo, alam mo ba kung gaano karami ang ginawa niya para sa akin? Oo, syempre alam ko. Pero hindi dahil mahal ka niya. Dahil binabayaran niya ang kanyang utang na loob. Utang na loob? May iniligtas kang munting Sora noong bata ka pa. Maingat mong inalagaan iyon. Pero iyon pala ay si Miss White sa kanyang tunay na anyo na nasugatan. Kaya may utang siya sa iyo. Para mabayaran ka. Ginawa niya ang lahat ng iyon para sa iyo. Wala siyang anumang romantikong nararamdaman para sa iyo. Hindi. Imposible. Lagi siyang nakikinig sa iyo, pero isipin mong mabuti. Nagpakita ba siya ng romantikong nararamdaman para sa iyo? Hindi siya napapamula. Sa harap ko, hindi siya kailanman kinabahan sa harap ko. Laging kalmado ang kanyang ekspresyon. Hindi siya kailanman nag-alinlangan. Ito ba ang gusto mo? Hindi naman sa hindi siya marunong magpahayag. Hindi lang talaga niya mahal. Hindi ako naniniwala. Gusto kong makita si Lily. Kailangan kong makita siya ng personal. Ngayong nabayaran na ang utang,
Natapos na ang koneksyon. Sa buhay na ito, hindi mo na siya muling makikita. Kaya, Jake, sumuko ka na. Hindi ako naniniwala. Nahahayaan mo lang akong mamatay dito. Jake, hindi ka pa ba handa? Naghihintay na ang nobya. Gano'n ka ba kasaya? Magsisimula ng seremonya. Bilisan mo at pumunta ka na! Pakilapit ng kaunti sa nobya. Sige. Mande? Jake, pumayag na rin sa wakas si Ginoong Lane Sr. sa pagpapakasal natin. Tama. Sa wakas, magkasama na. Tayo. Ngayon maaari nang magpalitan ng singsing ang nobya at nobyo. May mali. Sa palagay ko. May nakalimutan ako. Jake? Ginoo, isuot ninyo ang singsing sa nobya. Jake, mangyaring alagaan mo si Mandy mula ngayon. Huwag mo siyang sasaktan. Oo, wag mong aapihin si Mandy. Jake, tunay akong nagagalak para sa'yo. Magkasama na kayo sa wakas. Jake, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Oh, Mahal, gising ka na pala, maghilamos ka na, at kumain ng almusal. Kain na. mahal, ikaw ang pinakamabait. Ano na? Jake, buntis tayo. Dahan-dahan lang. Sobrang saya ko lang talaga. Tara na. Uwi na tayo. Jake, anong tinitingnan mo? Wala. Parang nakita ko na siya dati. Talaga? Ex-girlfriend mo ba yan? Hindi naman. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw? Ako rin. Mr. Lane, mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Sinasama mo siya kahit saan. Ito si Mr. Lane. Umupo ka dito. Mr. Lane. Tara, tagay tayo. Magkakilala ba kayong dalawa? Mr. Lane, hindi maganda ang tumitig sa girlfriend ko. Hindi ako tumitig. Mr. Shaw, bakit hindi mo siya ipakilala sa amin? Ako si Lily. Girlfriend ako ni Mr. Shaw. Dahil magkakasama tayo, tagay tayo. Mande, yung girlfriend ni Caleb, nakilala mo na ba siya dati? Hindi. Bakit? Tumitig ka ng tumitig sa kanya habang naghahapunan.
Huwag mong sabihing, Tigil. Ikaw lang ang nasa puso ko, mahal. maniniwala ako sa'yo ngayon. Sige na. Tandaan mo. Bilisan mo. Sino ka? Bilis, subukan mong maalala. Madali. Ikaw. Bilisan mo, wala ng oras, kailangan mong maalala. Nanaginip ka ba? Okay ka lang? Okay lang ako. Jake, okay ka lang ba? Okay lang ako. Mahal na Diyos, ipag-adya mo po ang ina at anak. Mahal na Diyos, ipag-adya mo po silang dalawa. Mukhang talagang nagbabago ang isang tao kapag umibig. Kailan pa naging ganito kaalalahanin si Ginoong Lane? Magiging ama na siya ngayon. 3 buong taon kang sinamahan ni Mandy, hindi ka iniwan. Anong sinabi mo? 3 taon na siyang kasama ko. Oo, marami ang ginawa ni Mandy para sa'yo nitong 3 taon. Anong problema? Hindi. Mali ang sinasabi mo. Jake, huminahon ka. Magiging ama ka na. Bakit ka ganyan? Jake, Lolo, hindi ba't ikaw ang ayaw na ayaw kay Mandy? Sabi mo, makitid ang isip niya at ayaw niya sa relasyon natin. Pinilit mo pa siyang mag-abroad. anong sinasabi mo? Nagustuhan ko naman si Mandy. At saka, 3 taon na siyang kasama mo. Kailan siya nag-abroad? Mr. Lane, huwag ka nang mag-imbento, okay? Nasa delivery room pa si Mandy. Huwag kang mag-overthink. Kailan mo nakilala si Mandy? Bakit parang close na close kayo? Yake. Nag-overthink ka na naman, di ba? Sino ang ama ng sanggol? Ako. Kailangan mong maalala. Subukan mong alalahanin, bilisan mo. May mali. May nakalimutan siguro ako. Jake, huwag kang umalis. Ayaw mo na ba sa anak natin? Anak mo ito. Ayaw mo ba siyang yakapin? Huwag kang umalis. Pakiusap. Para sa akin at sa anak natin, huwag kang umalis. Payo ko sa'yo, wag mong gawin ito. Ikaw? Ano ba ang alam mo? Magtiwala ka sa akin. Dito ka lang. Manatili ka kasama ng asawa at anak mo. Mabuhay ng masaya. Ito ay mabuti para sa'yo. Hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Pero may pagpipilian ka ba? Kapag binuksan mo ang pintuang iyan,
Hindi mo matatanggap ang katotohanan. Jake, halika rito. Halika tingnan mo ang ating sanggol. Ang ganda-ganda niya at kamukha mo. Iiwan mo ba siya? Walang mapapala sa'yo ang pagbukas ng pintuang iyan. Wala kang mababago. Pero, kailangan kong gawin ito. Wag! Nandito ka pa rin. Ang lahat ba sa labas ay panaginip na ginawa mo para sa akin? Hindi mo ba gusto? Hindi ko gusto. Bakit mo ginawa ito? Para saan? Sige. Gusto ko lang putulin ang karmic line sa pagitan natin. Ano ito? Ang marka ng ating karmic death. Nang makaligtas ako sa lightning tribulation noon, naputol ang karmic line natin. Pero nang muntikan ka ng mamatay, muling lumitaw ang karmic line. Ano ang ibig sabihin noon? Pasensya na. Ito lang ang paraan para makita kita ulit. Lily, ako. Mali ka. Wala akong pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Pumunta ako para makita ka dahil nakiusap sa akin ang lolo mo. Bilang paggalang sa ating pagkakaibigan, ginawa ko para sa iyo ang mundong panaginip na iyon. Ngayong nakita mo na ako, ano ang nakuha mo? Ano ang mababago mo? Pero ayaw ko pa ring bumitaw. Gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal kita talaga. Mahal na mahal kita. Hindi ka naniniwala sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Masama ang trato ko sa iyo noon. Dahil nadaya ako ni Mandy. At pinalala pa ng mga kaibigan ko, kaya naman. Hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit. Wala akong pakialam. Wala kang pakialam? Utang na loob lang ang meron sa pagitan natin. Sinaktan mo ako at pinagmalupitan, pero iyon ang nakatulong para matapos agad ang utang na loob natin. Kaya, wala na akong pakialam ngayon. Umuwi ka na. Umuwi ka sa asawa mo at sa anak mo. Lily, ayokong umalis ka. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ano bang silbi ng pagkulong mo sa sarili mo dito? Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Bakit mo ako iniwan ng ganoon? Bakit mo ginawa yon? Ni hindi mo man lang ako minahal o nagkaroon ng konting malasakit. Kung may isa kang dahilan, kahit isang maliit na dahilan lang, pinatawad na sana kita. Pero walang dahilan at walang kailangang patawarin. Kung aalis ka ngayon, dito ako mananatili at mamamatay. Kailangan ba talagang gawin mo to? Marami ka ng meron. Hindi. Ito na ang huling koneksyon sa pagitan natin. Hindi na ako maaapektuhan ng karma ngayon. Si Mandy ang taong pinakamahal ka, ikaw ang sentro ng mundo niya. Handa siyang isugal ang lahat para sa'yo. Dapat kang magpasalamat. Tanggapin mo. Tutulungan kitang makalimot sa lahat ng nangyari sa 3 taon natin. Hindi ka na nito maaapektuhan. Ang mamahalin mo ay si Mandy pa rin. Ganyan ang iniisip mo. Ayaw ko niyan. Gusto ko lang na makasama ka. Kahit na mawala sa'yo ang lahat ng meron ka. Kahit na ang susunod na siglo ng buhay mo ay gugulin sa isang panaginip na nagsisinungaling sa'yo. Hindi ka pa rin magsisisi. Hindi. Pero wala yun. Peke lang ang lahat. Walang totoo. Sapat na yun basta mahalaga sa akin. Pangako ko sa'yo. Salamat. Ayos lang, Cole. Isang siglo sa panaginip ay isang segundo lang sa totoong buhay. Pagkatapos ng 100 taon sa panaginip,
Makakalimutan na niya. Sana nga. Nakabalik ka na rin. Ito ba ang pag-ibig? Siguro, Hindi ko talaga maintindihan. Kung mahal niya ako, bakit niya ako sasaktan? Ganito ba ang lahat ng tao? hindi. Hindi naman ako ganyan. Ah, ganun ba? Saan ka pupunta? Maglalakad-lakad lang. Gusto mo bang sumama? Siyempre, saan man pumunta si Miss White, susunod ako.